Good morning, Sir Mike. Good morning, good morning. Alright. Okay, good morning at well, lahat tayo nakapanood niyan. Maraming mga speculation, maraming analyst. Actually, hindi lang sports analyst ang mga nagsasalita. Pero Randy, ano ang tingin mo rito sa nangyaring ito? Parang, ang tingin ko kasi parang nabawasan na yung kanyang speed eh. Yung bilis niya, malaki na ipinagbago. Anong tingin mo, Randy? Tama po kayo, Sir Mike. Talagang ito na yung time na nakita natin yung difference talaga ng age sa fighting talaga or sa combat sports. Talagang lamang na lamang ang especially yung mga nasa mid-30s tamang na yan kasi yung experience nandiyan na tapos yung nasa peak yan ng kanyang strength sa kanyang energy. Tsaka talagang isa pa doon na underestimate talaga tong si Ugas. Tama yan. At saka parang lahat na nasa kanya advantage niya. Yung mahaba, yung mataas siya, mahaba yung kamay niya, bata siya ng 7 taon, kumpara ni Pacquiao. Pangalawa ay kahit na maigsi yung panahon nang i-announce na sila ang maglalaban, mukhang napaghandaan niya yung galaw ni Pacquiao. Tapos si Pacquiao nga bumagal na dahil siguro sa edad, alam naman natin, kaya ako nagkaganyan. So kahit pa paano, lumaban naman si Manny. At ako bilib pa rin ako kay Manny dahil ang tibay niya, hindi siya bumagsak. 2 beses lang siyang parang na-outbalance, nadulas lang, parang ganon. Pero yung totaling bumagsak sa suntok, hindi eh. So ibig sabihin, matigas talaga itong si Manny dahil hindi siya maraming solid na suntok si Ugas pero hindi tumaas, hindi nabuhal eh. So anong tingin mo doon, Randy? Yes, marami kasing factors yung sinasabi nila na napaghandaan nga siya. Meron ngang chismis ito chismis pa rin hanggang ngayon di naman napapatunayan na talagang talagang isinubo itong si Manny Pacquiao kay Ugas kasi nagtataka sila last minute biglang umatras itong si Errol Spence at nagbago nga siya ng di ba? Nagbago ng training regimen biglaan. Kasi from a left-hander na tulad niya ay biglang right-hander yung makakalaban. And itong si mukhang noon pa man daw parang alam na nila na ni Ugas na makakalaban niya si Manny. Pero isang banda, hindi mo talaga pwedeng i-underestimate. Actually, lahat nga ng mga analyst talagang hindi binigyan ng chance itong si Ugas Well, ako lang yata yung nagsabi sa isa sa mga comments ko sa mga analyst na tingnan nila yung kanan ni Ugas Unang-una, you cannot underestimate an Olympic veteran isang Olympic bronze medalist yan. Before siya nag-pro, hundreds of fights na yan nung buhat ng bata. At yun nga, sabi nga natin, walang plan talaga si Ugas na in-knock-out si Manny Pacquiao. Kasi yun talaga yung game plan niya, being an Olympian, lalo na mga Cubans ang mga Cubans, they are known for their yung agility nila, yung footwork. Talagang sa Olympics kasi, Olympic style, yan scoring lang talaga yan, pupuntusan ka lang. Okay. Talagang yun ang pinagandaan talaga ni Ugas na wala siyang planong i-knockout si Manny. Unang-una, hindi naman siya kilala na knockout artist, So hindi na niya pipilitin. The more na against pa kay Manny, nakilala natin na sobrang disiplinado. Kaya hindi mo basta-basta yan pwedeng i-knockout. Okay. Well, pero Randy, ganito, kung halimbawa si Errol Spence ang nakalaban niya at ganito yung naging performance at ganito yung galaw ni Manny kahapon, sa tingin mo ba may panalo si Manny doon? Yun na nga, kung sinasabi natin na ito yung galaw pa rin ni Manny, na kung ilalaban kay Spence, medyo delikado nga na delikado even sa knockout pero kung yun nga, lagi kasing tinitingnan natin yung ng mga analyst, yung Manny of old, Hindi Manny the old man, Iba yung Manny the old man, iba yung Manny of old, Correct, So, correct. kung tingnan mo, ngayon lumitaw nga yung ni Manny, merong pa ring mga factors na sinasabi natin na nakikita natin. Baka nag-over siya, Nag-overtrain. Dahil nga handang-handa na daw siya, and then lalabas yung sa totoong laban sa training mo, pwede hindi pa, pero baka nga nag-overtrain dahil sa age niya, na baka hindi na i-fit ng kanyang conditioning coach yung training niya doon sa age niya. Baka na-overtrain, kaya nga nag-cramps nga daw siya, di ba? Kaya hindi raw siya makagalaw. Beginning ng second round pa lang, nag-cramps na siya, tsaka dating sakit na ni Manny yan, nagka-cramps siya, So, isa sa mga naging factors na baka nga isa sa
dahilan ay nag-overtrain din siya kasi wala, ano na siya, 42 years old, no? So baka Oo. hindi na nag-fit yung training regimen niya. Okay, pero Randy ganito, ako naman ay nag-oobserba rin at mahilig tayo manood ng mga sports, lalo itong ganitong boxing. Isa sa mga nakita ko before, masyadong itong training ito ni Pacquiao, masyado siyang expose eh. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang nangyari ito. Napakarami niyang laban, 2 dekada na siyang lumalaban. Hindi naman ganyan yung ginawa niya na na-expose sa media, na-expose sa mga tagahanga yung kanyang mga training sa LA. Na lahat na lang pinupuntahan niya, lahat siya, dinudumog siya ng mga tao. Parang naging showbiz ang dating eh. Eh dati hindi naman niya ginagawa yan. Doon kasi hindi mo malalaman na yung mga nandoon eh kakampi mo pa, pwedeng yan eh inutusan na nung kalaban para i-monitor ang galaw, i-monitor yung strategy. So yung masyadong expose siya, yun ang tingin ko, yung ba'y nakatulong o nakasama dun sa masyadong naging showbiz ang kanyang dating sa trainee kasi nga welcome niya ang mga fans at kung saan-saan ang galing na grupo para lang ipakita yung kanyang galawan. Tama po kayo, Sir Mike. Ano? Although dati-rati nga talaga meron siyang closed door. I think until now naman, kaya lang meron siyang mga sessions na open for public. Ano? Ah, yun nga eh, masyado siyang ano na ngayon, no? Masyado nang he wants to please everybody, no? Kaya Yun na nga. ang nangyari nga ngayon dahil nga sa, of course, sabi nga natin bilang fan ng boxing, mahal natin siya bilang boxer, no? Pero Mm. bilang politiko, ah, inaasahan pa natin siya na gumawa pa ng mas marami, no? Like sabi Mm. nga, meron nga nag-comment na fan, sabi niya eh, sana iwan na yung boxing and mag-attend na siya sa kanyang Senate task, no? Kasi bilang senador, marami pa siyang dapat gawin. Ayun ang nangyayari ngayon, no? Dahil nga nasa politika siya, hindi lahat ng Pilipino ngayon nananalangin na manalo siya. Yung iba, Correct. eh gusto matalo siya, no? Yun na nga, So, yun na nga. so yun ang mga naging priorities ni Manny. Masyado na siyang naging maraming priorities. And if you really Ah, adhere to God's teachings, you cannot serve two masters at the same time, no? Magagalit sa ano eh, yung talagang magagalit sa yung isa mamahalin ka. So or sa yan. real world ay magiging successful sa isa magiging ordinaryo ka lang, no? So Yes. it's about time for him na talagang mag-focus at doon siya mag-excel. Oo, pero sa isang banda pa, Randy, kahapon alam naman nakita natin yung after ng fight, ano? Grabe yung ano lalo na siya pabalik na ng hotel, pabalik na siya ng room. Grabe yung standing ovation ng mga tao. At siyempre hindi mga kakaunti ang Pilipino doon siguro dahil nasa Las Vegas siya, marami yung mga iba-ibang lahi. Pero anong tingin mo doon? Bakit talo na siya? Pero napakatindi nung tuwa at pagrespeto sa kanya ng mga tao sa Las Vegas. Kasi nga Sir Mike, ano eh, maganda pa rin naman ang pinakita niya, no? Mhm. Biro mo natapos niya yung round at tingnan mo naman ang mukha din ni ano, may mga tumama din naman siya. Although Yes. admittedly, talaga lang mas maraming magandang patama itong si Ugas. Ugas, ano? Kasi talagang Mm. ah, Mm. bukod sa mahaba, mas malaki, tapos Mm. Olympian yan, no? Magaling gumalaw yan. Yes, yes. We always say na si Manny Pacquiao always a sucker, no, for Mm. Mm. the right hand. Katulad nung nangyayari sa ginagawa sa kanya ni Marquez, yung overhand right ni Marquez talagang laging tumatama sa kanya. Eh, itong si Yes. Ugas hindi na halos kailangan ng overhand kasi sa haba niya kahit straight lang Mabuti. tsaka hook, nakita mo naman pumapasok, no? So, Pumapasok, oo. pero oo, kabibiliban mo pa rin si Manny kasi nga at his age, talagang lumaban pa rin, natalo siya, nataas pa rin ang kanyang noo. Kaya bilib pa rin ang Okay. mga tao sa kanya. Ah, Randy, bago ko ibigay kay partner yung ibang mga tanong ano, kay Jade, ano, ipahabol ko lang ito at well, 42 years old na siya. Yun naman pagre-retiro, personal niyang desisyon yan. Wala naman tayong magagawa kung lalaban siya o magre-retiro. Pero sa tingin mo, kailangan pa ba niyang hintayin yung paggaling ni Spence? Ano? Alam mo, yun unfinished business kasi yan eh. Yung kay Errol Spence. Sa palagay mo, kailangan pang harapin yon o wala na? Alam mo tayong mga fans na nagmamahal sa kanya, no, kay Manny. Even kaming tayong mga nasa insiders, ano, gusto natin, nasa labas ng kanya inner group, gusto nating magpahinga na si Manny. Kung Mm. gusto niyang tumulong na lang siya. Ah, pero ano eh, may ibang plano si Manny, yung Team Pacquiao na hindi natin alam, ano. So, Mm. ako I think ang basa ko diyan, lalaro pa yan naman Mm. talaga yung pagkatalo niya, hindi naman talaga
as in devastating loss, ano. Yes. Nagpakita pa rin siyang maganda at sinasabi niya siguro feeling niya kaya lang siya na talagang natalo, nagkaroon siya ng injury. And if you can correct that, baka naman mas Mm. maganda pa rin yung maipakita niya. So I think ano pa rin yan eh, lalaban pa rin yan isa, no? Isang farewell ano na siya na mismo mag-a-announce before the bout na ito na yung last bout mo. Okay. Randy, si Jade, partner, si Randy, sa yung mga tanong mo, partner. Yes, Sir Randy, hello po. Good morning. Dagdag ko lang po sa tanong po ni Sir Mike kanina, yung may epekto ho ba yung paghahanda ni Senator Manny Pacquiao doon sa ginawa niyang paghahanda kay Spence at dito naman sa kay Ugas? Baga, 'di ba napapansin mo, baga konti na lang yung panahon na pag-aralan din yung galaw ni Ugas. May epekto ho ba 'yon sa kanyang mga ginawang paghahanda? Sa Sir Jake, definitely may effect yun, ano? Kasi ang paghahanda mo talaga sa isang sa kalaban mo, ano yan eh, 2.5 to 3 months. Yan ang ideal na paghahanda ng isang boxer, no, or fighter, no, for that matter. Especially sa professional, ano, kasi pareho kayong may focus sa isa't isa. So talagang yung change of opponents in the middle of the fight, eh naka-apekto talaga yan sa training regimen ni Manny Pacquiao, ni Senator, ano. Bukod doon eh siyempre yung makakalaban mo pa hindi naman basta-basta, no, na underestimate mo pa eh sabi nga natin he is an Olympian, a bronze medalist at that, at saka nasa top 5 pa rin yan ng world ranking. Kaya nga siya yung nilagay na na champion in place of Manny Pacquiao nung alisan siya ng corona ng WBA. Oo, kasi madagdag ko lang din dahil noong unang ganyang mga pahayag kasi gusto niyang kung gusto niyang lumaban pa muli, gusto niyang makalaban si Spence or either Crawford. Sa tingin ho ba sa tingin ho ba ninyo alin po sa dalawa ang sa ano pong masasabi po niyo doon? Yun nga eh, mas kumbaga sabi nga sa boxing world, even sa ranking, mas magaling yung Spencer Chosa tsaka si Crawford kaysa Oo. kay Ugas, ano? Mas deadly yung kamay nila, mas malakas, no? At of course sa galaw, pare-parehas na sila ng style, saka mahaba. Eh we could not imagine kung sa pinakita kahapon ni Manny Pacquiao, talagang medyo delikado at nakakatakot ang posibleng mangyari, no? Dito nga kay Ugas, halos nilaro-laro na lang siya ni Ugas. Tumatawa pa nga si Ugas. And makikita mo, halos wala na ring sting yung ni Manny. Dahil nga yung paa niya parang hindi na nakikerry yung strength doon para sa niya yung pag-atake niya. Unlike before na pag umatake yan, naaalog yung kalaban, ano? Itong si ngumingiti pa. Although damage niyan, may damage yan, of course, superficial lang naman yan eh. Yung mga bukol-bukol, superficial yan, iba yung naaalog ka talaga. To the point na yung brain mo naaalog para pumunta yung kuryente sa tuhod at mag-groggy ka. Hindi na nakaka-groggy. Tama lang yan, no? Pero yun nga, yung sinasabi natin na impact, na talagang powerful impact, na kayang umalog ng utak hanggang sa tuhod, eh hindi natin nakita. Yung kanyang pong training, kung na-realize ho ba yung baga? Kasi doon sa pagsasanay niya, nakikita natin talagang napakaliksi. Ganong Pacquiao talaga na nakikita natin. Doon sa fight niya na nangyari doon sa Las Vegas, nakita ho ba, na-realize ho ba natin yung kanyang tindi din sa training? O baga talagang totally na bago yung baga yung sitwasyon doon sa mismong event na? Yung fight niya, laban niya. Sabi nga natin, sa training, iba yung nasa laban ka na, no? Let's say makikita natin ang bilis ni Manny doon sa kanyang training. Of course, napakita pa rin ni Manny yan, kaya lang sa laban, you are fighting for 12 rounds, no? Sa training, lalo na pag may harap lang ng camera, you can pose for a few minutes or few seconds, na mabilis. But after that, of course, mag-iiba na yung galaw mo until the next round, after round, another round, nag-iiba-iba ng galaw yan. Kita mo naman, nag-i-slow down sila. At saka may pacing yan. Pagka, let's say, this round, mabilis ka. The next round, magpe-pacing yan, babagal yan. And it's the time naman ng kalaban na umatake in that round. So talagang may pacing pa rin yan. Makikita mo, may mabagal, may time na mabagal. Pagka mas magaling yung yung conditioning coach mo, merong time na ang bilis mo mag-recover, no?
nangyari yan doon sa kay Magsayo, no, na naka-recover in the latter rounds. Akala natin medyo babagsak-bagsak na siya. Merong ganun, ano? Especially pag bata ka pa. So in the case ni Manny, doon na lumalabas talagang X factor kasi yung recovery ng yung recovery ng body mo, ng energy mo, iba na talaga kaysa nung bata ka. Tama ka dyan, Sir Randy. Well, maliban o bukod kay Senator Manny Pacquiao ay may mga kababayan din tayong lumaban din doon sa undercard fight, tama? Nanalo. Sa laban ni Senator Manny Pacquiao, itong si Filipino boxer Mark Magsayo na tinalo si Julio Ceja ng Mexico sa WBC featherweight title eliminator sa kanilang laban sa Las Vegas, Nevada kahapon. Ano ho ba yung masasabi niyo rin po sa ating mga boksingerong lumaban din bukod kay Senator Manny Pacquiao? Ayun, rising star yan si Mark Magsayo. Even before na magsara yung ala, nasa ala pa yan sa Aldigar Group, no, sa Cebu. Talagang na yan, napapanood na natin yan, nakukover na rin natin yan. At talagang rising star si and ngayon pa napunta pa siya sa training kay Freddie Roach, kinuha ng MP Promotions. Talagang ma-expect natin nagaganda yung galaw nila, no. Kita mo naman napaka-basic nung galaw niya, pero tinatawag natin refined, no. Yun nga tumama sa kalaban na hook, pang fake lang yung hook, biglang may straight sa gitna. That's one of those mga basic combinations in boxing, no, na pag nagamit mo ng tama talagang pasok Tulog. yan sa kalaban. Tulog talaga. Oo. Ayan, Partner Mike. Okay. Well, panghuli na lang, Randy, kung magre-retiro si Manny Pacquiao at wala naman tayong magagawa, nasa kanya kung lalaban pa siya o retiro. Pero kung talagang ibababa na yung karera niya yan, anong impact nito sa boxing business, the whole world? Anong tingin mo? Hihina? O sabi nila kasi, lalo sa mga analis sa Amerika, napakalaki ng naitulong ni Pacquiao sa boxing business sa mundo. At pag nawala ito, parang down na sila lahat. Parang ang tagal makarecover. Anong tingin mo, Randy? Well, yun nga, no, after the Mike Tyson era, wala halos isang superstar na lumalabas sa boxing nanggaling sa Asia, and it's Manny Pacquiao, no. Kaya nga for 2 decades siya yung talagang naging pangalan, face of professional boxing. So the professional boxing world needs another one, no? Needs another one na makikilala, no? Magdadala, magpapasaya sa boxing kasi otherwise lalago ulit or baka malampasan na, no, ang boxing ng mixed martial arts. Na ngayon nga, even kung walang Manny Pacquiao, talagang mixed martial arts ngayon ang mas maraming fans, ano. So we need another one talaga. Malaking epekto nito. Admittedly, malaking epekto nito sa boxing, ano. Kasi andyan yung tumisingit talaga yung mixed martial arts. Alam mo naman ang tao, gusto nila yung exciting fight. And yan ang na-provide ni Manny Pacquiao, no. Yan, action talaga. Kita mo naman at kahit at 42, action pa rin, lumalaban pa rin siya ng sabayan, no. Well, ang isang maganda doon, nandiyan pa rin naman si Manny Pacquiao bilang promoter, ano. Dahil ang maganda nito, maraming Pilipino yung kanyang pwedeng pasikatin, lalo na sa Amerika, na kung saan ma-develop, no? Na kung saan sa Amerika mas malaki talaga ang prize fighting like boxing. Okay. Thank you, Randy. Thank you sa oras mo at pagkakataon sa lahat ng mga napag-usapan natin dito sa labang ito na napakainit sa buong mundo pinag-uusapan. Kahit natalo tayo, panalo pa rin dahil Pilipino. Thank you, Randy. Ito po.